Bago ko kayo bigyan ng idea kung paano mag-register kay InDrive, lilinawin ko muna. Walang bayad mag-register kay InDrive. Libre. Okay? So kung panonoorin mo to, libreng mag-register kay InDrive. Ibigay mo lang yung lahat ng requirements na kailangan. Libre, walang bayad, maa-activate ka sa InDrive. Okay, ito, first suggestion ko sa inyo. Pag kayo ay magre-register kay InDrive, kung meron kayong other na apps, okay, gumamit kayo ng ibang cellphone sa pag-register or sa pag-upload or pag-download ng kanilang apps para maiwasan na lang natin yung problema na pwedeng ma-detect kasi nung isang app na virus yung apps ni InDrive. Okay? Linawin na lang natin yung kagad. Ibang cellphone na lang yung gamitin ninyo. Gumamit kayo ng ibang cellphone. Ngayon, sa pag-register kay InDrive, i-post mo muna itong video. Andyan yung QR code ko. I-scan mo yan. Okay? I-scan mo yan para ma-download mo yung latest na apps ni InDrive. Kung may existing ka ng app ni InDrive na hindi pa na-activate, i-uninstall mo muna yan bago mo to i-scan. Okay? So now, pag na-scan mo na yan, so magpo-provide ka dyan ng mga documents. Okay? So ano ba yung mga documents na kailangan natin? Siyempre, number 1 dyan, professional driver's license. Siguraduhin natin, no, na hindi expired. Okay? At professional, hindi non-pro, hindi student. Kung non-pro ka, ipapro mo muna yan. Okay? Then, pangalawang requirements natin, ORCR. Okay? ORCR. Oh, by the way, pag kayo ay nagpipicture ng inyong mga document, siguraduhin ninyong malinaw. Kung merong scan copy, kumbaga yung scan text, yung inyong cellphone, mas maganda kasi mas malinaw ang kuha nun. Kasi medyo maselan sila ng konti pagdating sa linaw. Siguraduhin natin na malinaw. So yon, ORCR. Picturean ninyo yan. Then, pangatlo, yung National Police Clearance. National or NBI clearance. Siguraduhin ninyong hindi rin expired baka sabihin nyo expired yung akin hindi pa pwede yan. National Police Clearance or NBI. Then, PAMI Insurance. So, siguro naman, sabi ko nga, meron ka ng existing na apps, no? So, sigurado meron kang PAMI Insurance. So, kailangan mo yan. Okay? So, kailangan mong i-upload din yon. Then, yon, PA or CPC. So, galing yan sa LTFRB. Meron ka naman yan sigurado. Di ka naman babiyahe nang wala kang ganyan. Nako, mahirap yan. So, yon. So, halos yun lang naman yung mga requirements natin, yung mga basic requirements natin. Okay? Kung may nakalimutan man ako, ilalagay ko naman sa comment section kung ano yung mga kailangan nyo talagang mga dokumento. Okay? Check nyo na lang dyan mamaya. Pati yung QR code ko, nasa comment section din naman. Now, ito yung mga complex ng konti, no? Halimbawa, hindi nakapangalan sa'yo yung sasakyan. Driver ka, pero hindi nakapangalan sa'yo. Kagaya sa akin, yung sasakyan ko na ito, nakapangalan to sa misis ko. Okay? So, ano yung kailangan naman doon? Ihandaan nyo na lang din. Okay? Ihandaan nyo na lang. So, kailangan nyo dyan ng authorization letter galing dun sa may-ari ng kotse. Plus, isang ID niya na may 3 specimen na signature. Yan. Yan ang isa sa mga isasuggest ko sa inyo. Ano nyo na yan? Kasi, ito sa first upload niyo or sa first registration, i-expect nyo na possible na ma-reject kayo. Para at least hindi na lang kayo madismaya. At least meron kayong anticipation na mare-reject pala ako. Pero sa mga nakapangalan sa kanilang sasakyan, medyo on the go na yan. Hindi na yan. Pero kung medyo complex yung inyong sistema, hindi nakapangalan sa inyo yung kotse, yan. Kailangan ninyo gumawa o magpagawa sa may-ari ng kotse, kung sino may nakapangalan, ng authorization letter na ina-allowed kayo. Okay? Na i-register yung sasakyan niya sa InDrive. Then,
Kailangan nyo ng isang ID niya. Okay, sigurado hindi rin expired with 3 specimen signature. So, pipicture nyo lang naman yun eh. Then, ito. Yung halimbawa, yung mga drop and sub, kagaya ko rin. Yan, parang sa akin napaka-complex, no? Ito, to be true, no? Inabot ng almost 2 weeks yata or 3 weeks yung sa akin. Although hindi ko naman pinurso kasi, kaya medyo natagalan. Pero kung tutusin siguro, mga within a week, okay na dapat yun eh. Pero syempre, may mga, sabihin natin, may mga technicalities talaga, kaya na-delay yung sa akin. Kasi, yun, yung police clearance ko, local pala. Dapat pala national. So yun, actually doon ako natagalan ng konti. Then yun, ito, isa pa, drop and sub. Ang bawa yung sa akin, ang senaryo kasi sa akin, yung CPC ko is from Uber pa ha. Yung CPC ko kasi is, ang plate number is yung old na kotse ko. So sabihin natin, nire-reject kasi hindi nagmamatch yung plate number na nilagay ko dun sa CPC ko. Now, ito yung suggestion ko sa inyo. Yung CPC ninyo, tsaka yung order ninyo for drop and sub, pagsamahin ninyo. Then, i-picture nyo siya ng isa. Okay? I-picture nyo siya ng isa. Para makita nila na ito yung CPC ko, ito yung order ko for, sabihin na natin for drop and sub. Okay? Pero ito, sa comment section, nilagay ko rin dyan yung meron diyang isang link, okay, o Google form na i-click nyo yun, then ilalagay ninyo yung details ninyo, pangalan ninyo, plate number, tsaka cellphone number. Ang idea doon, pag na-reject kayo sa unang upload ninyo, sabihin natin, hindi nag-match yung ganito, ganyan, ganyan. May mga technicalities na nakita sila. Sagutan ninyo yung Google form na yon, okay, para i-manual verified yung inyong dokumento. Kumbaga, ito thoroughly check yan ng tao. Okay? Kung ano yung nagiging technicalities mo. So, ganun lang. And, yun, possible na ma-activate yan. Pero sabihin natin, sige, naiinis ka na. Naiinis ka na, hindi ka pa ma-activate. Pwede ka naman pumunta sa kanilang office. Diyan sa may Timog. Tapat lang ng GMA yan. Pwede rin kayong pumunta doon. Pero, gamitin nyo muna yung online para hindi naman kayo maabala. At, yun, tuloy-tuloy naman yan. Then yun, pag na-activate na kayo, ganito na yung makikita ninyo. So, pakita ko sa inyo yung apps nila, no? So, ganyan. So, ganyan yung apps nila. Okay? So, makikita mo na yung mga booking, then makakapag-online ka na. So, ganyan naman yung sistema niyan. Then, pag nag-online na yan, may magpa-pop up na dyan ng mga booking. Okay? Ito, suggestion ko sa inyo, no? Pag activated na kayo, happy, di ba? Mag-load muna kayo, mag-top up muna kayo. Okay? Yun yung suggestion ko sa inyo. Kasi yan din yung naging mistake ko nung una kong activate kay InDrive. Hindi pala ako nag-top up. So, naka-isang booking lang ako. After nun, hindi na ako makareceive. Kasi nga, kailangan ko mag-top up. So, Gcash lang naman yun. Yung payment doon. Yun, maghanda na rin kayo ng Gcash ninyo. Okay mga paps? So, yun. Sana nakakuha kayo ng konting idea with regards activation ni InDrive. Maganda naman yung dynamic ni InDrive. Ano? Actually, maganda siyang alternative. To be true. Maganda siyang alternative. Kasi, halimbawa, di ba, nagkaroon ng rally sa Luneta, nagkaroon ng rally dyan sa White Plains, siyempre, pwede mong iwasan yan. Or, halimbawa, sabihin na natin, alam mo sobrang traffic ng lugar na yon, gusto mong iwasan, pwede rin naman yun. Kasi, hindi naman lahat ng booking na tatanggapin mo mapupunta sa iyo eh. Posible pa rin yung ma-decline. Okay? So, iba yung dynamic niya, no? Kumbaga, hindi lahat ng pipiliin mong booking mapapasayo. Pwedeng hindi rin mapasayo. Okay mga paps, no? Kung may tanong kayo, i-comment down below nyo na lang. Or pwede nyo akong i-message. Malay mo, masagot natin yan. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.